strong in the Lord. Yes. Right. Kailangan na ito maging strong. Right. Amen. Nagantag ka ng mga kinaagian, ng mga problema, na yung mga gaabot kami na muli na rin na ito kina-expect. Right. So, kailangan ito maging strong. Amen. Amen. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty defender is always the same. Mount up with wings as eagles soaring. Victory and joy will follow His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty commander will conquest the world. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Amen. Are you blessed? O na dapat mga igsoon buhaton nato. Amen. We need to be strong, not to ourselves, but in the Lord. Amen. We need to be strong in the Lord, mga higala. Kay kung kita lay kaning magkaning kuan, magmalikon sa atong ang kaugalingon, di na makakaya. Malumos ta. No, matumba ta, mapildi ta. Pero kung ato ang kusog, kwaon nato diya sa Ginoo, bisag unsa pay mga pagsulay, makaya ra nato. Amen? So, kana ko encourage sa yung tanan. This year is going to be tough for all of us, or for some of us. But we need to be strong in the Lord. Kay diha sa Ginoo may naay unlimited strength. And mao na ko ang idasig ni Ate Tabet, no? Magmalig-on diha sa Ginoo. I-pray ninyo si Ate Tabet kay nagpa-general check-up sila niya na find out nga bukol dira sa iyang breast niya.
So let us pray nga kana benign and maging positive lang ta. Amen? I-attract nato mga igsoon ang gahom sa Ginoo. Dili ang kanang mga negative. Dili ang tugutan nato nga mahitabo kaning mga negatibo. So dili na mao isulod nato sa tong hunahuna. Kay usahay kung naay mga pagsuway ba no nga moabot sa tong kinabuhi, ang yawa mugara biha. No? Tamnan ka sa yawa og anything nga makapahadlok sa atoa. Aron kita mga igsoon ba no kanang muundang ta makalimot ta sa Ginoo. So ang yawa maayo kayo sa mga pagpanghadlok no kaning pagpangulba no maayo ang yawa na ganan ang yawa makulbaan ta mabalaka ta mahadlok ta. So we just need to keep our eyes on the Lord, and ang Diyos ang mo-overcome ana tanan. Okay, ang Diyos ang mudaog ana no daugon na tanan sa Ginoo. So musalig ta sa iya ha, i-increase pag yun nato ato ang faith. Whenever na ay mga pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi, the more nato nga i-increase ang ato ang faith mga igsoon. Mas musalig ta sa Ginoo na dili ta mga higala mutago, mudagan, dili. Atubangon nato ang mga challenges. Naman tay Ginoo, amen? Naman siya mutabang nato, di ta pasagdan sa Ginoo. So, karon sa bagong tuig, no, si Kuya Boy o si Tita Beth. Si Kuya Boy, namatyan sila. Ang iyang uncle namatay. Check up. Naipati liver si Kuya Boy. And then naay bukol sa kuan. So, yung this year is going to be tough. And kitang tanan may gala, muagi tag mga pagsulay. Pero di ta mabalaka na ay dako nga Diyos, maunay mutabang nato karong tuig. Amen? The same God that took care of us last year, the same God that delivered us from evil last year is the same God who will deliver us this year. Amen? So karon mga igsoon, na ako'y encouragement nga ihatag sa inyo ha. Manindog tang tanan o atong abrihan ang atong mga Biblia sa Isaiah chapter 40. Magbasa ta diri og mga bersikulo sa 28 hangtod sa 31. Isaiah chapter 40, sugod sa 28 hangtod sa 31. Ang pulong sa Dios nag-ingon dinhi sa ato sa bersikulo 28, Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Magampo kita. Ang Diyos magpanalangin sa mensahe karon nga gabi. Amahan na mo nga langit nun, nagapasalamat mi aning time nga gihatag nimo sa amo ug sa mga katawhan nimo nga nagsimba karon. Ginoo, panalangini ang mensahe ug gamita kini Lord to strengthen our hearts and to strengthen our faith and to strengthen us spiritually. There may be some of us here who are weary, who fainted, and Lord, I pray nga kani nga mensahe gamita para Ginoo mawala ang ilang kakapoy ug ang ilahang kaluya. Base na mga uban dinhi nagsimba karon nga discourage, and I pray nga pinaagi aning mensahe Ginoo nga imong giandam ma-encourage sila. Lord, help me tonight as I speak to your people. Use me, use my tongue to speak your word and fill me with your Holy Spirit. I cannot do this, Lord, without you. Akong itugyan Ginoo ang tanan diha sa imo.
Kay Lord, wa gyud may mabuhat kung wala ka. Salamat kay Amahan sa imuhang kamaayo o sa imong faithfulness throughout the year. Kaning tanan, Lord, among ginaampo ginapasalamatan in Jesus' name. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong gabi mga igsoon kay strength for the weary. Kusog para sa mga gipangkapoy. Kinsa diri sa ato gikapoy karon nga gabi. I believe mga igala, karon nga gabi dili siya aksidente. You could have stayed home, nagpahulay lang ta ka sa inyong balay karon, pero gipili nimo nga moanhi ka sa simbahan. And that tells me one thing. You are tired, but you are still trusting God. Amen? Kaya ni anhi man jud ka og simbahan. You know what? By Thursday night, kasagaran, kani ato ang kuan mga igala, kani ato ang lawas ato, kapoy na ni. Tungod kay sukad atong Lunes hangtod karong adlaw kaganina daghan ta giagihan. Nagtrabaho ta, ang uban ninyo sukad atong Lunes hangtod karon ugma na pa, nag-eskwela mo. Unya, natay mga ginatubang ang mga responsibilidad sa tong pamilya, natay mga problema, giatubang siguro karong simanaha, unya, napoy siguro pressure sa kinabuhi nga atong giatubang karon nga week mga igsoon. Pero gusto na ako madunggan ninyo ni karon nga gabi mga igsoon, nga nakita sa Dios ang inyong effort. And God knows your exhaustion, and God is ready to renew your strength. Kay promise man na niya para sa katong mga gipangkapoy o para sa katong mga nangaluya na. Nagpromise siya nga iyahang i-renew ang ilahang kusog. Kining Isaiah chapter 40 may gala, wala ni siya gisulat para sa mga kusgan nga mga tao. Kining Isaiah chapter 40 gisulat ni siya para sa mga gipangkapoy nga mga tao. Kaning mga tao may gala bano nga exhausted. Kani mga tao nga naluya, mao ni siya ang kani nga book gisulat may gala para sa ilaha. So before God renews our strength, gipahinumduman ta may gala no kung kinsa ang Ginoo. The Bible says may gala in verse number 28, kung inyo ang tanawon diri sa atuang text sa Isaiah chapter 40 in verse number 28, ang pulong sa Dios nagingon diri sa atua, hast thou not known? Wala ba ka kay balo? Hast thou not heard? Wala ba ka nakadungog? That the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. So giingnan ta may gala sa pulong sa Dios, wa ba ka na kay balo? Wa ba ka nakadungog? Nga ang everlasting God, ang Ginoo, ang magbubuhat, di siya maluya ni kapuyon. There is no searching of His understanding. So, kita mga higala, no, before i-renew sa Diyos ang atuang kusog, kinahanglan mahinumduman nato ang gahom sa Dios. That's point number 1 this evening. Remember God's power. The Bible says, the everlasting God, the Lord. Kung sa manday siya, the Bible says, He fainteth not, neither is weary. Ang Diyos dili makapoy. Ang Diyos dili mawad-an og gahom. Di siya mahutdan og gahom igsoon. And God does not forget His people. So kung ikaw usa ka sa mga tao sa Dios, may gala, He cannot forget you. In fact, the Bible says, may gala, that you are in the palm of His hand. And regarding may gala sa kusog, ang tao kapuyon. Pero ang Diyos dili kapuyon. Ang atong kusog mahurot, pero ang iyang kusog dili mahurot. Amen? So when we are weary, you need to remember this, God is working. Nga naman, ang Diyos dili kapuyon, sige siya magtrabaho. Sige siya maglihok sa atong kinabuhi may gala. Busa kita ba no nga gipangkapoy karon no, dili ta mo give up, dili ta mo quit. Magpadayon lang ta mga higala sa atuang paglakaw nga nasa Dios. Magpadayon ta sa pagsalig sa Ginoo may gala, because naay Ginoo mga igsoon nga andam siya mo renew sa atong kusog when we are weary. Amen?
In Psalms 121 in verse number 4, the Bible says, "He that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep." Ang Ginoo di manggani matulog. Amen? Dili mo piyong iyang mga mata. The Bible says, He will, verse number 4, "He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber." In Isaiah chapter 26 verse number 4, unsay gingon sa Bible da, Isaiah chapter 26 in verse number 4. Gwapo ni nga verse. The Bible says, "Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength." Amen? Higala, di mahurot ang kusog sa Ginoo. Diya sa Dios na di ano ang walay katapusan nga kusog. Muna kung ikaw bation kag kakapoy, kung ikaw may gala na maluya ka, namang yung mga panahon nga maluya ta, ma-discourage ta, mawadan ta kusog, mamuypoy ta, that ang kinahanglan buhaton nimo, you go to God. Muadto ka sa Ginoo. Ngano man, because the Bible says Psalms 46 in verse number 1. Psalms 46 in verse number 1, nagingon ang pulong sa Dios, God is our refuge and unsa? Strength. Siya ang atuang refuge. Unsa sabi sa refuge? Salipdanan? Gampanan? Dampanan. Siya ang atuang dampanan o siya ang atuang kusog. And the Bible says, a very present help in trouble. So when you are in trouble, pag naakay trouble, naay mga butang kanang sana naghatag sa imo kabalaka mga higala, or naay butang naghatag sa imo kahadlok, muadto ka sa Ginoo. Ngano man siya ang imong dangpanan ug siya ang imong kusog. Higala kung dili ta moduol sa Ginoo, mautdan tag kusog. Kay kani mga problema makapakuha gid ba ni siya og kusog sa atoa. Pero as long as kung kita muadto ta diha sa Ginoo sa panahon natay mga atubangon nga mga problema, mga igsoon, dili ta mahutdan og kusog. Kay kada panahon nga mawad-an tag kusog, gina-renew sa Ginoo ang atuang kusog. Amen? Nahum chapter 1 in verse number 7. Unsay gingon sa Bible diri sa ato mga higala in Nahum chapter 1 in verse number 7. The Bible says in Nahum chapter 1 in verse number 7. The Lord is good. Maayo ba ang Ginoo? And the Bible says, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Amen? And He knoweth them that trust in Him. Nakaila siya sa ilaha nga nagsalig sa iyaha. Igala paminaw, pag ikaw naakadiha sa Ginoo, kusgan ka. Dili tungod sa imong kaugalingong kusog, kundi may tungod kay ang Ginoo naa nagpanalipod sa imuha. Busa kung kita na ay mga tubangon nga mga kabalaka, na ay mga problema, o unsa pa ni mga pagsulay sa atong kinabuhi, muadto ta sa Ginoo because He is our stronghold in the day of trouble. Amen. Higala dili ang kaning mga dili ang kaning mga human physician, dili kaning mga psychologist, dili kaning mga psychiatrist mga higala ang stronghold nato. Dili ang mga tao, kundi ang Ginoo. He is our stronghold in the day of trouble. And the Bible says, He knoweth them that trust in Him. Importante kayo nga ang faith nakapoint sa iyaha mga higala. Kay kung nakapoint sa Ginoo, ang ang faith mga igsoon, tabangan kita sa Ginoo. Basin, gikapoy ka, karong nga gabi. But remember this, your God is not tired of helping you. Basin mga higala, naluya ka. Luya ka karon nga gabi, but God never runs out of power. Busa, I encourage you, igsoon, duol diya sa Ginoo. Amen? Duol sa Ginoo. Pag naay mga problema, duol sa Ginoo. Pag naay mga kabalaka, duol sa Ginoo. Pag naay mga panginahanglan, duol sa Ginoo. Kay siya ang makahatag sa imo kusog ug siya ang makatabang sa imo.
You see, when we remember God's power, we begin to realize something comforting. Unsa man na siya? Diri sa verse 29 sa atong gibasa may gala, nagingon ang pulong sa Dios dire. Unsa maning comforting message sa Ginoo sa atoa. Kung kita mga higala mahinumdum ta sa gahom sa Ginoo, unsa maning comforting message sa Ginoo sa atoa. The Bible says in verse number 29, He giveth power to the faint. And to them that have no might, sila nga wa nay kusog, ginadungagan niya og kusog. Amen? He increaseth strength. So, unsa maning comforting nga message sa Ginoo may gala sa atuang. Number 2, makadawat ta sa provision sa Ginoo. We receive God's provision. Amen. Ngano man muhatag ang Ginoo sa atuang kusog because He understands our weakness. The Bible says He giveth power to the faint. Ikaw nga naluya. Si ikaw nga wa nay kusog karon tungod sa imuhang ginaatubang siguro diha sa imuhang kinabuhi. Gingon sa Bible, siya mudugang og kusog sa iyaha. God gives power to the faint. That's why it's very important mga igsoon nga kung kita tinuod gyud ta nga wa nay kusog uluya ta, muadmit ta sa ato ang kaluyahon nato. Muadmit ta may gala nga wa na tay kusog. Dili ta mga igala magpakakusgan bisag wa na tay kusog. Because that is pride. The Bible says God resisteth the proud but giveth grace to the humble. Higala muhatag ang Dios og gahom sa mga naluya dili sa mga garbuso. Ang Dios mudugang siya kusog sa katong mga tao o Kristohanon nga ning admit nga wa na sila'y kusog. Man ako ikaw karon naa dinhi nagsimba sa Ginoo, unya wa kanay kusog. Gamay na lang siguro ang imong kusog diha sa imong kinabuhi. Tungod may gala sa imong giatubang atong mga milabay nga mga adlaw. God wants you to admit that weakness, to admit kanang imuhang kaluyahon karon mga igsoon, and then pangayo sa Ginoo og kusog ug ikaw tagaan niya. The Bible says in 2 Corinthians chapter 12 and verse number 9, in 2 Corinthians chapter 12 verse number 9, nagingon ang Ginoo mga igala kay Pablo, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. So kung ikaw may luya ka karon, wa kay kusog karon o gikapoy ka karon, hinumdumin ninyo ang Ginoo nagsulti siya that His strength is made perfect in weakness. Amen? Kung imo ang i-admit nga wa ka nay kusog, igsoon diha ihatag sa Dios ang iyang grasya sa imong kinabuhi. So your weakness is actually not a liability. Your weakness is an invitation for God's grace. Kay kanang panahon nga luya ta, ang kuno nato nga luya ta, ug nanginahanglan ta may gala sa kusog sa Ginoo, that's the time nga ang grasya sa Ginoo mudagaya sa imong kinabuhi. Again, dili ka kinahanglan magpakakusgan para duulon ka sa Dios mga higala. God has no room for proud people, but God has room for humble people. Kung ikaw may gala kay baluka mo admit mga igala sa imuhang tinuod nga kondisyon sa imuhang kinabuhi, diha ka mga igsoon maka-experience sa gahom og sa kusog sa Ginoo. So importante may gala sa atong kinabuhi, we come as we are and He strengthens us where we are. Amen? The Bible says in Isaiah chapter 41 in verse number 10. Isaiah chapter 41 in verse number 10. The Bible says, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed. Ayaw ka dismaya. Ayaw ka walag paglaom. For I am thy God. I will strengthen thee. Amen? That's His promise, mga igsoon. No? Kanang tagaan kanya kusog. Mupalikon siya sa imuha. Yea, I will help thee
Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Salamat sa Ginoo nga kanunay ta ginagunitan sa Dios. When we fall, we shall utterly not cast down, for the Lord upholdeth us with his hand. Amen. In Psalms 37 verse 23 and 24, ang pulong sa Dios mga higala nagingon dira sa Psalms chapter 27 in Psalms 37 in verse 23 and 24. 23, the Bible says, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, ngano man, for the Lord upholdeth him with his hand. Mao na may gala, kung bation ka nagkabugaton, tungod sa imong mga problema, ayaw lang o give up. Amen? Huwag kang susuko. Kasi nandyan ang Panginoon. Amen? Hinahawakan niya ang kamay mo. God will not allow you to utterly cast down mga igsuon. Kaya balo ba mo, as long as God is not through with us, may gala, paminaw. No? Dili niya tugutan nga kita mga igsuon, mamatay ta tungod sa atong problema. No? Ang Ginoo kanunay siya mohatag sa tuwa og grasya. And Psalms 138 verse 3 says, unsay gingon sa Bible in Psalms 138 in verse number 3, in the day when I cried, thou answer me and strengthen me with strength in my soul. Amen. Kana mga higala, ang gingon sa psalmist, in the day sa adlaw nga ako mosinggit nga na kanimo, ikaw motubag sa ako. Og ikaw muhatag kusog sa uban sa kusog sa akong kalag. Amen? Higala paminaw, naay kusog kanunay diha sa Ginoo. Ayaw ninyo kuha ang inyong kusog sa lain diri sa kalibutan, o sa lain nga butang, o sa lain nga tao, diha sa iyong trabaho. Kani mga higala, mga resources nga pwede nato gamiton samtang nata diri sa kalibutan, pero dili ta mukuha sa ato ang kusog sa kwarta, sa atong trabaho, sa atong pamilya, sa lain nga butang o sa lain nga tao mga igsoon. Kay dili sila makahatag sa ato hingpit nga kusog. Ang makahatag sa ato hingpit nga kusog kanang sufficient strength may gala nga igo para aning adlaw ang Ginoo ra mga igsoon. So God does not wait for us to be strong. He supplies strength kung kita mo admit ta nga kita weak ta mga higala. Amen? Dili ta kinahanglan magpakukusgan, kinahanglan data muduol sa Dios. And mauni ang akong encourage sa iyong tanan. No? Ayaw mo pagpritan may gala nga kanang kuan ka, kanang kusgan ka. Bisag ang tinuod may gala, wa na kay kusog. Bisag ang tinuod may gala, luya na ka. Bisag ang tinuod, discourage na ka. Admit your weakness. Admit your infirmities. Admit your tiredness mga higala. And you go to God. Amen? Ug ikaw tagaan ka sa Ginoo kusog. So, tanawa, when we remember God's power, we receive God's provision. Now, Isaiah reminds us of something very honest. Even the strongest people kuno, kapuyon pud sila. Na kung ikumpara nato ang mga tigulang ug ang mga batanon, kinsa ang mas kusgan? Ang mga batanon. And the Bible says, may gala, even the youth fainteth. Bisan kuno ang mga batanon, kapuyon sila. And mao na may gala itong point number 3, realize human limitation. Realize human limitation. The Bible says in Isaiah chapter number 41 in verse number 30, even the youths shall faint and be weary. Amen? So, unsay but pasabot ani may gala, tanang tao kapuyon. Batanon man o tigulang, bata man o kanang adult may gala, tanang tao kapuyon. Walay tao nga di kapuyon. Bisa ang tao nga nailhan ninyo nga pinakakusgan diri sa yuta, kapuyon na siya may gala. Ngano man, kay tao ra siya. Kana nagpakita nga ang tao limitado siya when it comes to strength mga higala. Faithful servants still experience fatigue.
Even spiritual people feel discouraged sometimes. Kung tanawon ninyo si Elijah, makita nimo si Elijah, murag di na gyud ni maluyan ning tawhana ni, kay grabe kayo ka dynamic, powerful kay nga prophet sa Ginoo. Pero nay panahon sa yang kinabuhi mahigala, when he heard the message of Jezebel, he got fainted. Naluya siya. Amen? So bisan ang nailhan nato nga pinaka-spiritual, pinaka-kusgan pareha ni Samson may gala, kana sila kapuyon sila. Walay tao nga dili bation og kakapoy. Walay tao nga dili maluya. O kana may gala gipakita sa tuwa sa pulong sa Dios nga kita sa mga tao naagyud tay mga limitasyon. Pero gi-encourage ta may gala nga bisag kapuyon ta, bisan may gala nga bisan naluya ta may gala, dili ta mo quit. Amen? Dili ta mo undang sa pagbuhat og maayo. Dili ta mo undang sa pagpangalagad sa Dios. Galatians chapter 6 and verse number 9, basahon nato. I-remind ta mo ani nga verse sa gisulat ni Apostle Paul, and let us not be weary in well-doing. Amen? Kung naay problema nga moabot sa inyong pamilya, unya may gala, ning abot siya sa panahon nga nag-faithful ka sa Ginoo, ning abot siya sa panahon nga nangalagad ka sa Ginoo, ning abot siya sa panahon nga nagbuhat ka og maayo may gala, the Bible says may gala, don't be weary in well-doing. Ayaw kakapoy sa pagbuhat og maayo. Sa usahay kita ginatesta sa Ginoo kung asa takutob mga higala. Asa takutob mobuhat og maayo. Asa takutob nga mag-faithful sa Ginoo. Asa takutob nga mga lagad sa Ginoo. Usahay ginaalaw sa Dios ang yawa nga mupuga sa tuwa aron matest kung unsa gid ta ka committed nga mosunod sa Ginoo ug magbuhat og maayo. Pero ang challenge sa Ginoo sa tumigala, kung unsa may mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, ayaw o give up. Why? For in due season, higala paminaw, na ay right time natong tanan nga muani ta sa ato ang mga maayong gibuhat para sa Ginoo. Na ay right time natong tanan may gala nga mo-harvest ta sa mga panalangin sa Ginoo tungod sa ato ang pagbuhat og mahayog, tungod sa atong pagsunod kang Kristo. The Bible says, for in due season we shall reap if we faint not. So kapuyon man ka, maluya man ka, kanang imong lawas, pero ayaw og hunong sa pagbuhat og maayo. Ayaw og hunong sa pagalagad sa Dios. Ayaw og hunong sa pagsimba. Ayaw og hunong mga higala. Nga naman, in due season. For in due season, we shall reap if we faint not. Amen? Kung dili ka gusto nga i-cancel sa Ginoo ang paghatag niya reward sa imo, kinahanglan nga i-purpose nimo diha sa imong kaugalingon nga mulahutay ka hangtod sa katapusang adlaw sa imong kinabuhi. Dili ka muundang, dili ka mawala sa dalan sa Ginoo. Amen. Apan magpadayon ka higala. Now Isaiah reminds us, mga higala, that the strength of humanity has limitation. Pero ang encouragement, mga higala, is this: getting tired doesn't mean you are weak in faith. It means you have been strong for too long without resting in God. Usay may kinahanglan man pud ta magpahulay. Give yourself a break. Kanang imong lawas ba? Amen? To kay limitado kini atong lawas. Ang importante may gala, dili ka magpahulay sa spiritual. Amen? Dili ka magpahulay lang sa pag-ampo, ayaw lang yung pahulay sa pagbasag Bible, ayaw pahulay sa pagsimba. Pero pwede nimo papahulayon imong lawas. Ayaw ka ng tuloy-tuloy may gala. When your body gives you a signal or a message may gala nga
pahulay, paminawa ang imong lawas o papahulaya siya. Kay balo ba mo, unsa kasagaran ang reason nga nung ang mga taong magkasakit? Tungod kay wala nila ginapaminaw ang ilang lawas. Bisan ang ilang lawas may ilang nagsulti na sila, naghangyo na sila pahulay. Pero dili gihapon sila. Dili nila tagaan mahigala og kanang pahulay ilang lawas. And what happened mga igsoon? Most people mahigala nga wala nagapaminaw sa ilahang lawas mga igsoon. Kada presa ng gabi na nga muyana man ang lawas ato nga pahulay. Papahulaya. Katrabaho ka, yana. Hindi ba katrabaho ka? Straight. Ayog straight yung trabaho. Mogi na may ilang kabisan sa trabaho, sa eskwelahan, nagyo na 12, di ba? Alas 12, break yun na, no? Oo, kaya nga naman, kana, pakauno ni mo yung lawas, o niya, magiging papahulayo ni mo yung lawas. You take a nap. Bago ka mo, balik na po sa trabaho. Amen? Higala paminam. Importante may gala, dili ta magpahulay sa spiritual, pero papahulayo na to usahay ang ato ang lawas na to. Amen? Unya mela kung bugat na bitaw kayo ang imong pamina, kung bugat na kayo ang imong kinabuhi. Okay? Itugyan tanan sa Ginoo. The Bible says, rest in the Lord. Ayaw pasana ang imuhang mga problema diha sa imong kaugalingon nimo igsuon nga kusog. Kay dili nimo na mahigala, dili mo na makaya. Agi hinumdumin ninyo, limitado ang atuang kusog. Pero diha sa Diyos has everlasting strength. God has everlasting strength. Pero kita may gala, maluya ta. Even the young people get fainted. Samot na kita nga mga idara na. So let us learn mga igsoon to lean on the Lord. To rest in the Lord. And learn to cast your burdens to the Lord. Ayaw sige mga igsoon kanang ayaw sige i-focus ang kanang imuhang problema. Amen? Kung nakakay sakit, ayaw sige kanang i-focus imong sakit. Kung nakakay may financial nga problema, may ayaw sige may focus sana. Ang giingon sa Bible sa tumigala, mag-learn ta nga mag-ampo og atuang ihatag sa Ginoo ang kini atuang mga problema nato. Because God is alive. Amen? And tungod kay buhi siya, kung kita makigistorya sa iya, paminaw, makadungog siya, paminawon ta niya. Salamat sa Diyos, kay naa siya may ilan, nagapaminaw siya sa atuang mga pag-ampo. Amen? So igsoon, the good news mga igala is this. God does not just acknowledge our weariness, but He offers renewal. Mao na ang point number 4 na to karon. Number 1, okay, remember God's power. Before niya i-renew ang atong kusog, hinumdumi ang gahom sa Dios. Ikaduha may igala, ang good news is, tungod mga igsoon, tanawa, tungod mga igala, kay nakahinumdum ta who God is, then sa panahon nga kita maluyat ta, we receive God's provision. Amen? And then number 3, even the youth fainted. So we realize nga naay limitation sa tao. Okay? But sa panahon nga kita mahutdag kusog, mao ni ang promise sa Ginoo, He renew your strength by waiting. I-renew niya ang imong kusog pinaagi sa imong paghulat sa iyaha. That's verse number 31. Dali lang, hapit ta tamahuman. The Bible says in verse number 31, they that wait upon the Lord, tanawa, shall renew their strength. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. So waiting on the Lord means what? Waiting on the Lord means trusting instead of worrying. Mo nibut pasabot paghulat sa Ginoo. Unsa pa? Waiting on the Lord means praying instead of panicking. Mag-ampo ka instead magpanik ka. Musalig ka imbis nga mabalaka ka.
And unsa pay but pasabutan ning waiting on the Lord? Waiting on the Lord also means resting instead of rushing. Amen? Magpahulay ka diha sa Ginoo imbes ka magdali-dali ka. The Bible says Psalms 27 verse number 14. Psalms 27 verse number 14. The Bible says here, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Amen? Kay balo baka pag makusga na imong kasing-kasing, makusga ng ubang bahin sa imong lawas. Pero pag maluya ka na imong kasing-kasing, way kusog ang uban nimong lawas. Mamuypoy ka. Amen? Pero kung kusgan imong kasing-kasing, may gala, lagsik ang imong tibok lawas. And the Bible says, kung ikaw maghulat sa Ginoo, He will strengthen your heart. And again, nag-ingon ang Ginoo, wait on the Lord. Igsoon, maugid ni ang giingon sa Ginoo sa tuwa. Psalms 37 verse 7. The Bible says, Psalms 37 verse number 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Again, rest means unsa? Itugyan nimo sa Ginoo ang kanang butang nga naghatag sa imong kabalaka. Unya, magpahulay ka diha sa Ginoo. Amen? Because you let God take care of your problem. So Lord, ikaw ay bahala sa akong problema, Ginoo. Magsalig ko sa imo, Lord. Kay kani Ginoo, gawas na ni, lapas na ni sa ako ang kusog na ako. Di na ako ni kaya. Lord, ihatan ako ni sa imo, magpahulay ko sa imo. Amen? And the Bible also says, dili lang kay mo rest ka diya sa Ginoo, but you wait patiently for Him also. Ayaw pagdali-dali. Ayaw padalia ang Ginoo because God will not work in your timetable. Ang Diyos na siya'y right time. Higal paminaw, kung asa lihokon na, kung kanusa na lihokon sa Ginoo, ang kanang imuhang solution sa problema o ang kanang healing sa imong sakit, maunay right time. Nga naman, ang Diyos, siya ang oras. God is time. Mo na may gala, God is not on the past. God is not in the future. God is always present. Amen? Mo na may gala, kung kanusa lihokon sa Ginoo, mao nay right time. Don't rush things. Instead, you rest in the Lord. Pareha tong byuda mga pareha sa to ni sa anak ni Jairus, di ba no? Gidol niya si Jesucristo kay nagkasakit ang ilang daughter nila. And sa ilang nila gusto nila ba no nga si Kristo kanang magdali-dali kanang apason nila niya to ang ilang anak kay basin mamatay na. Pero may gala nalangan si Jesucristo kay daghan kay mga tao unya napay itong babae ba no nga nay issue sa iyang dugo nay problema sa iyang dugo ba for 18 years. For 18 years. 18 ba to there? 16. Kalimot ko. 18 no? 13? For 13 years mga higala. Nalangan pa si Kristo to kay nga naman. Iya pa man tong gi-entertain ng babae. Mo na may higala human na sa pag-entertain Hesus Kristo atong mga tao, atong babae. Pag-abot nila mga higala sa balay ni Jairus, unsay naabtan nila? Namatay na ang anak nila nga babae. Pero buot ba pasabot ana na late ang Ginoo? Wala, gituyo to siya sa Ginoo. Kay balong mo mahigala, kay kung ning abot si Kristo dito, nga igo lang niya ayuhon ang katong anak ni Jairus sa iyahang kalintura, wala kayo glory nga makuha ang Ginoo sa mga tao nga naa dito. Nga naman bisag kinsa pwede man muayo og kalintura, tama? Pwede naman ay mga doktor dira mo resitag tambal pero gipaabot gyud sa Ginoo may gala sa takna nga namatay gyud ang katong daughter o gipakita sa Ginoo didto atubangan sa mga tao nga bisan patay na ang tao kaya gihapon buhion sa Ginoo. Nagperform ang Ginoo og usa ka butang nga dili mabuhat sa tao. Ug tungod ato nga milagro, mas dako ang himaya nga naangkon, nga nadawat si Jesucristo sa mga tao. Amen?
Higala, God is always on time. Amen? Muna nga ikaw, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Ang but pasabutan ni, no? Nga ayaw sige og tanaw sa uban nga mga tao. Ayaw sige sulti nga may pato sila, gidali-dali og kanang kuan, giatiman sila, di ba? Sa mo adto tag hospital, maglagot ta sa mga doktor, sa mga nurse, nga no akong pasyente, wala giatiman, grabe na, naganto sa, nagliso na ni ginhawa, nagkuan na ni siya. Ang uban dira, may pa. Kay giatiman kami, wala yung tawon, dili ba na yung nanaw sa iba, no? Higala paminaw, pwede na ito nabuhaton sa mga tao, pero sa Ginoo dili. Amen? Ayaw kasuko sa imong kaugalingon. Fret not thyself because of him. Ayaw si tanaw sa uban, but keep your eyes on the Lord. Amen. Higala, i-renew sa Ginoo imong kusog by waiting. Na, unsang resulta? Ang resulta may gala is this. Wala na ako nahatag sa ay nahatag. Tanawan niyo may gala ang resulta. Di ba sa Psalms, Isaiah chapter 40 verse 31, di ba gingon mga gala sa Bible, but they that wait upon the Lord shall renew your strength. Di ba no? Katong result na. Tanawa, ang iyong sa Bible may, they shall mount up with wings as eagle. Unsay but pasabutan na, God lifts you higher. If you learn to wait on the Lord, may gala, paminaw, the Bible says, they shall mount up with wings as eagle. God will lift you higher. And then they shall run and not be weary. Unsa man na, God sustains your pace. Ginasustain sa Ginoo ang imong mga lakang. Amen. Di ko kakapuyon. And ano sa pa? They shall walk and not faint. O sa ibot pa sa na, God strengthens you daily. Kana kung ikaw magpaabot sa Ginoo, magulat ka sa Ginoo. So sa encouragement, when you wait on God, He doesn't just give you strength. He gives you new strength. Mao na ihatag sa Ginoo sa atoa. So in conclusion karon nga gabi, I want you to live tonight knowing this, that you are not forgotten. Kung ikaw may gala na problema karon, dilibot pasabot gikalimtan ka sa Ginoo. Kung ikaw na sakit karon, dilibot pasabot gikalimtan ka sa Ginoo. I want you to know you are not forgotten. You are not abandoned. You are not at the end. God is still working behind the scenes in your life. Amen. Wa man nimo may gala nakita ang Ginoo nagalihok, wa man nimo siya napansin, di man nimo siya ma-feel may gala, pero kanunay siya nga gatrabaho sa imong kinabuhi. Kutob buhi ka pa, kutob nga naapay ka ng napakay oxygen. Healthy pa na imong baga nimo mga igsoon, gaginhawa ka pa. God is not through with you. Naapay tapuson ang Ginoo sa imong kinabuhi. Philippians chapter 1 verse number 6 says, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen ba? Ang Diyos may dili siya magpahulay. Balik ta dito sa atong conclusion. You are not forgotten. You are not abandoned. You are not at the end. God is still working behind the scenes. What made you tired will not make you quit. Amen? Kanang nakapakapoy sa imo karon. Unsa may nakapakapoy sa imo karon? Siguro kanang watay kwarta, siguro kanetong mga anak kay nagahig mga ulo, siguro may gala kani ato ang problema, siguro kani atong mga sakit nato may gala, or whatever unsa na nga buta ang nakapakapoy sa imuha. Pero dilibot pasabot ning abot na sa imo may gala, mao na makapaundang sa imuha. Busa ayaw undang kay naay gina-process ang Ginoo ana sa imong kinabuhi. Amen. Mo nang gialaw niya na nga muabot sa imong kinabuhi kay naa siya ginalihok sa imuhang kinabuhi.
Your best days are not behind you. They are ahead of you. That's why keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on the finish line. Don't look back. Nga naman may gala, wala na tong kagahapon. Maluya ka atong past mo. Amen. Mautoy mo bira sa imo, balik sa imo mga kagahapon. So ayaw og look back, but keep your eyes on the finish line and keep your eyes on Jesus because your best days are ahead of you. Mo na Jesus Christ, nagsulti siya, Matthew 11 verse 28, "Come unto me." Asa si Kristo when He said, "Come unto me." Naa siya. He is standing at the finish line. While ikaw naa ka pa diha, mga igsoon, si Kristo nagsulti, "Come unto me, and I will give you rest." Amen? Muna, bisag gikapoy ka na, bisag luya na imong lawas, luya ka na imong kalag, keep running for Jesus. Na siya, He will sustain you. Amen? So He will renew your strength by waiting. So, para sa tuang closing may gala, mag-ampo ta, Lord. Ino na itong Lord, tonight we wait on you. Renew our strength. Renew our joy. Renew our faith. Atong i-declare mga higala. Ang kuno na to, Lord, I am tired. But Lord, I am trusting. I am trusting you. Lord, I am weak, but I am winning. Tungod kay naa ka sa ako. Amen? Pangayo na to na, i-declare na to na karon nga gabi. So kung karon may gala, unsa man na ang imuhang ginabati karon, basin kaluya, kakapoy, unsa man na sa physical man o sa kalagman, paminaw, na ay tabang gikan sa Ginoo. Amen? Na ay provision gikan sa Ginoo. Duol sa iya og pangayua unsa nang butang nga imong gikinahanglan karon nga gabi. Aron ugma Biyernes paminaw, napay duha ka adlaw bago ang Sunday. Napay Friday ug Sabado magatubang ka og mga battles diri sa kalibutan. So pangayua ang kusog nga imong gikinahanglan karon aron ugma may gala refresh ka. Amen? Ito ko atong mga ulip yung atong mga mata. Mag-pray ta. Father in heaven, salamat kayo sa mensahe nga gihatag nimo. Salamat Ginoo sa mensahe nga nakapalagsik sa among kalag, naka-enlighten sa amoa, nakahatag motivation sa amo, Lord God, na Lord, not to give up on doing good things for you and for your glory. Lord, there may be some of us here who are tired, who are weary, who fainted. But Lord, salamat Ginoo nga naa kay available nga strength para sa amoa. Lord, tagay kami kusog sa pagatubang Ginoo sa mga pagsulay, sa pagatubang sa mga hagit sa kinabuhi. Lord, wala may mabuhat kung wala ka Ginoo. Lord, we admit that we have limitation. Lord, mo admit me nga weak me. Mo admit me Ginoo nga limitado ang amuang kusog, Lord. Tabangi kami Ginoo. Tabangi ang mga katawhan nimo diri nga nawad ag kusog, naluya, na-discourage, nabalaka, nahadlok. Ginoo, nagaampo ko sa imo, i-renew ang ilang kusog karon nga gabi. I pray this in Jesus' name. Pwede ta manindog mga igsoon? Manindog ta. Karon nga gabi, moingon ta sa Ginoo, Lord, maghulat ko sa imo. Please, Lord, renew my strength. Restore my joy. Revive my faith. I declare, Ginoo, tonight, I am tired, but I am trusting you. I get weak. I'm weak, Lord, but I know I'm not losing because I trust in you, Lord. Father, please sustain my soul,
my spirit and my body. Give me strength, Lord. Tagay ko kusog, i-renew ang akong kusog sa kaning mga na agian ako karon nga semana ug giatubang nako Lord karon nga semana. May mga butang Lord nakapabalaka sa ako naghatag sa akong kahadlok, nakapaluya sa ako Lord, tabangi ko Ginoo. If you need God's strength tonight mga igsoon, His strength is available for you. Pwede ka mangayo sa Ginoo karon kay napay Friday bihaw napay Sabado bago ang Lord's Day Sunday, di ba? Bago ta ma-recharge na pod. So karon mga igala, kung kinahanglan ka og renewal sa imong kusog, ang Dios kay balo siya gikapoy ka. Ang Dios kay balo siya nga luya ka tungod sa imong mga giatubang atong Lunes hangtod kaganina mga igala. Pwede ka i-renew sa Ginoo karon. Duol sa Ginoo, mora man ay kinahanglan nato may gala. Duol ta sa Ginoo, mo-admit ta sa atong weakness, mangayo tag kusog sa Ginoo. Kay promise man na sa Ginoo mga igala sa atoa. Gi-promise niya sa atoa that He will strengthen us because He is our stronghold during sa atoang mga problem. He is our stronghold in the day of trouble. Kung sa nang butangan nakahatag sa imong kabalaka, itugyan sa Ginoo na karon nga gabi. Give it to God and rest in the Lord. Ayaw na sige huna-hunaa kanang imuhang problema, kanang imuhang sakit, kanang butang nga nakahatag sa imong kahadlok o kabalaka. Ihatag na sa Ginoo because in God is everlasting strength. Salamat sa Diyos. We serve a powerful God, an omnipotent God. Salamat kayo. We are so privileged na tayo Diyos nga di mahutdag kusog. Pero kita, we have limitation. Mawadan tagkusog, mahutdan tagkusog, maluya ta, kapuyon ta, pero ang atong Ginoo di mahutdag kusog igsoon.